Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. Kasi when I started with DXN year 2000, ang alam ko lang ay si Rosel ay vitamin C. But nowadays, nung binigay nila sa akin itong topic na to, and I dig deeper about sa mga attributes, sa mga yung nilalaman ng Rosel at saka yung mga potential nito, I found out na there is more sa Rosel than being used as vitamin C. So ano ba ang sikreto ni Rosel? So let's move on. Yan. This is just a picture of yung Rosel. Ang tawag sa kanya, scientific name niya is Hibiscus sadrafa. Yan. Siya po ay isang flowering plant. Yan. So kung titingnan natin, ang historical background po ng Rosel, ang tawag sa kanya is red sorrel or in short, Rosel. Ang kanyang family, yung kanyang kumbaga sa nomenclature, yung pagpapangalan sa mga halaman, ay nasa family siya ng Malvaceae, na family ng halaman. Ang Malvaceae family sa halaman, this includes your cotton, ayan, Malvaceae yan. Okra, kasama sa Malvaceae yan. So, ang mga Malvaceae ay flowering plants. So, ang Rosel is part of the Malvaceae family. At ang maganda sa Rosel, very rich siya sa organic acids, kasama dyan ng citric acid, malic acid, tartaric acid, and alloxyhydroxycitric acid. Well, yung malic acid po is very, very important kasi lalong-lalo na may mga bato-bato sa kidneys, bato-bato sa gallbladder. Your malic acid is very good in softening mga stones ng gallbladder at saka ng kidney. So maganda po yan dahil meron pala tayo niyan sa Rosel. Yung Rosel din po is known to have beta-carotene, to have vitamin C, proteins, and sugar. At maganda po sa Rosel, marami pong gamit yung kanyang mga parte ng halaman, yung leaves. Pero yung ginagamit po natin ay yung bulaklak o yung calyx. So kung titingnan po natin, marami talagang potential na gamit ng Rosel. Way back then, ginagamit po siya sa pang mga problema sa puso, ginagamit din siya sa pang alis ng bulate, at even nowadays, or even during those days, isa sa mga gamit sa Rosel ay obesity management. So titingnan natin lahat yan. So tingnan natin muna yung background at history ng Rosel. So, ito po yung ating Hibiscus sadrafa. Sabi po dito sa mga researches, mostly makikita siya sa India, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Thailand, even in the Philippines. So, ibig sabihin, pwede pala tayo magtanim ng Rosel dito. Vietnam, Sudan, Egypt, and Mexico. Pero huwag na tayo mag-attempt ng magtanim ng Rosel. Kuha na lang tayo sa DXN. Di ba mas practical yon? So, ang sabi naman ng ibang mga researches, sabi niya, mainly daw ang producer ng Rosel ay Egypt, Sudan, Mexico, Thailand, and China. So ang kagandahan po dito, may mga variety ang Rosel na hindi naman ginagamit for medical purposes, pero yung fiber niya ang ginagamit. So ang origin ng Rosel, ito ay isang malaking argument kasi iba-ibang scholars sinasabi na ito daw ay galing sa West Africa. Pero ang mga opinion, ito ay galing sa India at saka Saudi Arabia. Well, anywhere, kung saan man siya nag-originate, ang maganda dito po is marami tayong benefits na makukuha sa Rosel. So, dalawang variety po yan, yung Hibiscus altissima at saka yung Hibiscus sabdarifa. So, yung altissima po is known for its fiber, so hindi yan ginagamit masyado sa mga medicinal or medical situations. Ang ginagamit po mostly ay yung Hibiscus sadrafa or what we know as Rosel. Okay? Yan. So ano po ba ang laman ng Rosel? So mainly ang ginagamit po natin dyan ay yung calyx. At yung pinakamagamit po na Rosel ay yung usually yung dark red o yung tinatawag na maraming very rich in anthocyanins. Kung maalala nyo, anthocyanins are also found in grapes. Kaya kung titingnan natin, hindi lang pala vitamin C meron ng Rosel. Kung anong meron yung grapes, mukhang meron din tayo sa Rosel.
At marami din siyang amino acids, beta-carotene, and vitamin C, of course. At ito po maganda dito. Ang Roselle contains also flavonoids and anthocyanins, cyanidins. So, ibig sabihin, maganda siya as antioxidants. May triterpenoids din siya and steroids. So, importante ito kasi anti-inflammatory siya. Nowadays, isa sa mga crucial na treatment sa COVID is anti-inflammatory. And meron siyang alkaloids. Kung titingnan po natin, ito yung mga composition ng Roselle based sa kanyang mga parts. Yung calyces, ito po yung sa may pinakabulaklak, then yung seeds at saka sa leaves. Kung titingnan po natin, kaya ang Roselle is well known for its vitamin C content, yun pong, may pointer ba ito? Yan. Nakikita ba nila yan? Yan, makikita nyo sa calyces, ewan ko nakikita nyo sa pointer, yung vitamin C, pinakamataas po siya doon sa calyces, yung sa bulaklak. Kaya po, isa sa mga naging point of promotion natin before with Roselle is it's very rich in vitamin C, which is true. Pero hindi lang po vitamin C ang laman niya. Ibig sabihin, marami pang laman ang Roselle. So, ano yung mga benefits po ng Roselle? Well, nung unang panahon, it is used as a tinatawag yung folklore medicine, yung mga gamot ba na baryo, gamot ng baryo. So pagka hindi ka maihi, binibigay nila ang Roselle para doon sa mga binabali sa usaw, yung mga nagpuputok-putok ang mga paa, may mga sugat. So ginagamit nila ang Roselle, yung halaman, yung pinaka-flower, ina-apply nila sa mga sugat. Maganda rin siya for sore throat. Okay? Ginagamit din siya as pampurga, ginagamit din siya as parang antibiotic. At meron tinatawag din siyang sedative properties. Ibig sabihin, nakakakalma din siya. So, ibig sabihin, marami palang gamit si Roselle way back then. Hindi lang po para sa vitamin C. Now, ang maganda po dito, may mga researchers po na nagpakita ng mga specific na nakita nilang beneficyo sa Roselle. Siguro iba matutuwa dito kasi may research na nagsasabi na meron siyang hypolipidemic effects. Ano ba yung hypolipidemic effects? Pagka sinabi mong lipids, you speak of cholesterol. Diba? So itong study daw na to, nakita nila 2 capsules of Roselle, yung 1 gram extract, given 3 times a day, that's around 3 grams a day, can actually lower down your serum cholesterol. So ibig sabihin, doon sa mga matataas ang cholesterol, hindi lang pala vitamin C si Roselle. Nakakatulong siyang makapagpababa ng cholesterol. At ang maganda po dito, may mga studies maski dun sa merong mga metabolic syndrome, yung pong metabolic syndrome, mataas na ang sugar mo, mataas pa cholesterol mo, at saka mataas pa ang bad cholesterol mo. So ito pong nakita nila sa studies ito, natutulungan lahat ni Roselle yan in terms of lowering down o pagpababa ng cholesterol levels. So this is good news sa mga may mataas ang cholesterol na umiinom ng mga supplement, you can add Roselle to your regimen. Kung gusto niyo matulungan bumaba ang cholesterol. Ano pa? Oops, meron siya maganda pang effect. It has blood pressure lowering effect. So alam niyo po, malaking bagay ito, no? Kasi isa sa mga issues ngayon, pag tinawagan ka ng COVID, mas malaki ang chance mo na lumala kung meron kang comorbidity. Ano yung mga comorbidities na yan? Kung may high blood ka, dagdag risk yan. Kung mataas ang cholesterol mo, dagdag ang risk yan. Kung meron kang diabetes, dagdag din ang risk niyan. Bakit? Kasi may mga epekto si COVID na tumatama sa puso natin at saka sa dugo at saka sa ugat. So, ang maganda kay Roselle, meron siyang effect sa blood pressure natin. So, nakita dito, ang effect niya is just like captopril. Ibig sabihin, natutulungan niyang bumuka yung ugat para bumaba yung ating blood pressure. So, kung titingnan po natin, pagka regular ka umiinom ng Roselle, there is a good chance na matutulungan niya yung gamot mo for high blood na mas maging effective sa iyo. Kasi makita nila sa mga research, merong effect ang Roselle sa pagpababa ng systolic at saka diastolic blood pressure. So again, this is another insight na akala natin vitamin C lang si Roselle, pero may effect pala siya sa cholesterol. Ngayon may effect pa siya sa blood pressure. Ano pa? Yan. Anti-diabetic. Importante rin yan kasi isa sa mga comorbidity na kinakatakutan natin when you have COVID is yung diabetes kasi
Pag diabetic ka, mahina immune system mo, mahina ang katawan mo, madali ka magkasakit. So ito may mga studies po in Russell na yung mga may type 2 diabetics, na ito yung minodelo nila sa mga rats, nakita nila na gumaganda ang resulta pagka gumagamit ng Russell. Meron siyang pangpababa ng ating blood sugar. So ang kagandahan po dito, isa pang nakita nila, itong intestinal alpha glycosidase at saka pancreatic alpha amylase. Ito ang nakakatulong makadigest ng complex carbohydrates. Kaya siya, malaking role niya sa tinatawag na postprandial hyperglycemia, yung pagtaas ng sugar after kumain. So anong ginagawa ni Russell? Ang nakita nila, si Russell po, meron siyang inhibitory effect ng pancreatic alpha amylase at saka intestinal alpha glucosidase at saka pancreatic amylase activity. So ibig sabihin, pagka kayo po ay kumakain ng Russell, kahit na kumain ka, yung kinain mo, hindi lahat todo ang angat ng iyong blood sugar. So nakakatulong siya na makapagpababa ng ating blood sugar. Meron pong sinabi dito sa study, ang anti-insulin resistant properties ng Russell nakakatulong mag-reduce ng hyperglycemia. Ibig sabihin ng hyperglycemia, mataas na blood sugar. So kung titingnan po natin, meron siyang anti-diabetic activity. So again, this is another good news, another insight na si Russell hindi lang vitamin C, maganda effect niya sa cholesterol, maganda effect niya sa blood pressure, at nakakapagpababa pa siya ng ating blood sugar. Ano pa? Meron siyang anti-helmintic at saka antimicrobial effects. Pag sinabi mo anti-helmintics po, ito po ay para sa pampupurga. So nakita nila, meron siyang effect para magpurga, lalong-lalo na yung cystosoma. Ito po yung mga cystosoma, ito po ay parasite sa ating atay. So natutulungan masuppress siya ng ating Russell. Streptococcus mutans, alam niyo po ba ang kagandahan nito? Ibig sabihin po, pagka naka-Russell ka at nababawasan ng Streptococcus mutans, nababawasan po ang bad breath kasi ang Streptococcus mutans po, yan yung bakterya sa ating bibig na nagkakos ng dental caries, yung mga bulok ng ngipin. So, ibig sabihin, even si Russell, maganda rin sa ating oral hygiene. At maganda rin po siya panglaban sa iba pang mga bakterya. So, ibig sabihin po, when we take in Russell, nakakatulong po ito na magpalakas para labanan ng ating katawan ang mga iba't ibang infeksyon sa bakterya, sa fungus, at saka sa mga parasites. Ano pa meron si Russell? Antioxidant. So alam niyo naman yung antioxidant, ito ay napaka sikat na term. Pag sinabi kasing antioxidant, ay yung mga free radicals, ito yung mga nakakasira sa ating cells. Yung tinatawag natin may mga premature cell damages at saka yung aging natin. So kung tayo ay may antioxidant, pinipigilan niyang masira yung cells natin prematurely na na-expose sa mga free radicals. Ngayon, sa bagay siguro, ang tao hindi masyado na-expose dahil nakakulong sa bahay. Hindi nakakalabas. But then again, marami pa rin mga free radicals na pwede ka makuha sa bahay. Bakit? Yung mga exposure natin sa mga blue light ng ating mga computer, ng ating mga LED, at saka yung init ng araw, kasama pa rin diyan yung sobrang taas ng mga ng UV light. Yan po yung mga source ng free radicals natin. At saka nangyari yung iba dahil hindi nakakalabas, karamihan ng kinakain ay puro preserved, puro processed. So mga chemically laced products. So ang nangyayari, we eat more of chemicals which meron ding mga free radicals. So ano ang gandaan po niyan? Pag marami kang antioxidant sa iyong katawan, it prevents yung mga damages caused by these free radicals. So kasama dyan yung anthocyanin natin, which is your antioxidants in your grapes. So ibig sabihin, di mo na kailangan bumili ng grapes na mahal. Mag-Russell ka na lang na candy or Russell juice.
because very rich din yan in anthocyanins, which is a very effective antioxidant. O kaya ayaw mo na, huwag ka na mag-red wine. Di ba? Kasi yun din ang hinahabol mo sa red wine, yung galing sa grape na in-extract o piniga na grapes na merong antioxidant, pwedeng Serosel na. Okay? So, ang kaganda po dyan, pati mga flavonoids natin, mga polyphenols natin na nakukuha mo sa mga green tea, at sa mga iba pang mga herbs na napakaganda, yung mga tinatawag nating mga berries, mga acai berries, may mga polyphenols yan, may mga flavonoids, may anthocyanins yan, meron din po Serosel niyan. So, yun ang kagandahan po ng sekreto ni Rosel. Hindi lang siya pala vitamin C, marami siyang naitutulong sa ating katawan. And as an antioxidant, talandabi niya, may polyphenols, may flavonoids, may anthocyanins. Napakaganda po siyang protection sa ating cells from premature damage. And of course, if your cells are protected from premature cell damage, it also reduces or delays the aging process. Yan, yung ayaw magmukhang matanda kagad, tandaan nyo si Rosel. Huwag nyo kalimutan si Rosel. Okay? So ano pa yung mga ibang pharmacological effects niya? Ito siguro, although maraming malunggay sa Pilipinas, they found out na ang Rosel ay merong lactogenic activity. Ano ba yung lactogenic? Ibig sabihin, pampadami ng gatas doon sa mga mothers na lactating. Kaya kung yung mga nanay dyan, yung mga bagong panganak na nagpapasuso ng kanilang mga anak, maganda rin pong pampadami ng gatas ang Rosel. Kung sawa na kayo sa malunggay, at lahat kayo nakamalunggay, lahat ng pagkain mo may malunggay, pwede ka rin mag-Rosel because Rosel is found to have good lactogenic activities. Ayan, so naggaganda po yung lactation, yung pag-produce ng gatas ng isang ina. Then of course, yung ibang mga effect niya, nabanggitan natin kanina, it helps absorb yung dietary carbohydrates which assists in weight loss. Ibig sabihin, pag kumain ka, bukod sa hindi tataas kagad yung postprandial blood sugar mo, yung sugar after eating, since nabablock na ibang enzymes para ma-digest yung sugar, so nakakatulong siya na hindi maging cause o additional calories yung ibang carbohydrates na kinain mo. Ang resulta po niya, nakakatulong siya mag-assist ng weight loss. So, meron siyang tinatawag na anti-obesity. Di ba? So, nakakatulong din. Hindi lang pala yung sa mga antioxidant na yan. Hindi lang pala sa cholesterol, hindi lang pala sa blood pressure. Yung medyo gustong magbawas ng timbang, lalong-lalo na sa panahon ngayon, yung nakakulong sa bahay, walang exercise. Well, this is good news because partly si Rosel po somehow reduces o binabawasan niya yung absorption ng dietary carbohydrates natin. Of course, siyempre, we should put it into a minimum. Baka naman sabi mo, ay, magro-Rosel na lang ako, kakain ako ng maraming ice cream. Baka humatalo si Rosel. So, lagay po natin sa tamang pananaw, tamang perspective. But ang good news po dito, Rosel has anti-obesity properties. At ito pong kagandahan kay Rosel, it is anti-inflammatory. Ito po ay isa sa mga highlights ng treatment ng COVID ngayon, mga anti-inflammatory. So maganda po yan kasi yung inflammatory reaction ng katawan natin, yan po yung nagkakos ng mga side effects ng COVID. So it's good to know that your Rosel has anti-inflammatory effect. And dahil mataas siya sa mga anthocyanins, mga antioxidants, meron din siyang anti-cancer benefits. So yan po yung ibang mga pharmacological benefits ng Rosel. So, sa ating po sa DXN, we have two preparations. Meron tayong yung Rosel liquid. Ito po is sweetened, which is good sa mga bata kung ayaw nila yung candy. But we also have your Rosel candy, which you can chew or pwede nyo rin inumin directly. Ang ating candy po contains 300 milligrams of Rosel. So, on the average, you can take, yung mga nagme-maintain lang, you can take around 3 to 4 tablets a day. Yung medyo mataas ang cholesterol at mataas ang triglycerides, you can take as much as 6 to 8 tablets a day. Yan. So, yan po yung ating Rosel, yung chewable. Maganda rin po siya sa ating ngipin kasi po, sabi nga, yung bacteria na nagkakos ng tooth decay, nalalabanan din po ni Rosel and is very good for our immune system.
So in all, kung tinan po natin, si Rosel po ay hindi hanggang vitamin C lang. Ang sikreto ni Rosel, marami po siyang benepisyo na maibibigay sa ating katawan hanggang sa pagpapaba ng iyong cholesterol, pagpapaba ng iyong blood pressure, pagbaba ng iyong blood sugar, hanggang sa pagtulong ng pag-reduce, pagbaba ng ating timbang, pagbawas ng pagkabulok ng ating ngipin. So kung titingnan po natin, we can use Rosel as another part of our arsenal para i-promote yung ating physical well-being. So kung may iniinom kayong mga supplements kayo at medyo nagdadalawang isip kayong gumamit ng Rosel, well, I hope ito pong mga additional knowledge, itong sekreto ng Rosel, nakatulong po sa inyo para ma-encourage kayo na gamitin sa Rosel. So again, ito po yung sekreto ni Rosel which I am presenting to you, and it's my privilege to be part of the DXN family. So salamat po ng marami and good morning to everybody. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us. DXN, one world, one market.